Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang ASEAN at ang hamon ng likas kayang pag-unlad sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Batay sa paksang 17 Sustainable Development Goals ng United Nations, susuriin natin ang mga hakbang at pagsusumikap ng ASEAN upang maisulong ang likas kayang pag-unlad sa rehiyon. Pag-uusapan din natin kung paano nakaaapekto ang mga ito sa Pilipinas at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Simulan natin sa pangkalahatang pagtanaw ng ASEAN tungkol sa likas kayang pag-unlad. ASEAN and Sustainable Development Context. Patuloy ang naging pagsisikap ng ASEAN na maitaguyod ang kagalingang panlipunan, pang-ekonomiya, kapaligiran at pamamahala sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga hakbang bilang pagtugon sa likas kayang pag-unlad. Ang 2030 Agenda para sa likas kayang pag-unlad na pinagtibay ng lahat ng mga kasapi ng United Nations o nagkakaisang mga bansa noong 2015 ay nagbigay ng malinaw na tunguhin sa kapayapaan at kasaganahan para sa mga tao at sa mundo. Mayroon itong 17 Sustainable Development Goals o SDGs na nagsisilbing pangkalahatang plano para sa pag-unlad ng lahat ng bansa mula sa pagpuksa ng kahirapan hanggang sa pangangalaga ng karagatan at kagubatan. Kinikilala ng mga bansa ang pangangailangan na mapabuti ang edukasyon, kalusugan at ekonomiya habang hinaharap ang pagbabago ng klima at iba pang suliraning pangkapaligiran. Ngunit bago natin talakayin ang bawat layunin, mahalagang unawain ang ugnayan ng kalikasan at ekonomiya sa mga bansa ng ASEAN. Importance of Natural Resources and Regional Challenges. Mahalagang pangalagaan natin ang mga yamang lupa ng bansa. Ang mga lupaing agricultural, industrial, residential at commercial ay halimbawa nito. Napakahalaga rin ng kagubatan sa bansa sapagkat pinananatili nito ang balanseng ekolohikal sa ating kapaligiran. Bukod sa pinagmumulan ito ng mga produktong kahoy, pinananahanan din ito ng iba't ibang uri ng hayop. Bagamat malaki ang puna ng kampanya sa deforestation, nananatili itong malaking suliranin sa bansa. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang nasa Coral Triangle na nagtataglay ng mayaman at masaganang coral reef at mangrove bilang tahanan ng maraming species at buhay na organismo sa dagat. Subalit nananatiling suliranin ang pagkasira ng coral reef at polusyon sa tubig dahil sa mga basura at industrial waste. Dahil dito, naging mahalagang bahagi ang United Nations sa pagbuo ng mga pandaigdigang hakbang upang tugunan ang mga ganitong suliranin. Origin of Global Environmental Action. Ang SDG or Sustainable Development Goals ay isinilang matapos ang dekadekadang pagkilos ng mga bansa at ng UN, kabilang ang UN Department of Economic and Social Affairs. Isa sa mga hamon sa bansa kung paano matutugunan ang walang hanggang pangangailangan ng tao gayong ang mga pinagkukunang yaman ay may limitasyon. Mahalaga ang wastong paraan ng pangangasiwa sa mga likas na yaman. Bunga ng lumalalang krisis sa kalikasan at panggagalingang yaman, mahalagang masuri ang ugnayan ng kalikasan at ekonomiya sapagkat kasabay ng pag-unlad ng bansa ay ang pagkasira ng mga pinagkukunang yaman. Ang pagsisikap na mapaunlad ang ekonomiya ay nagdudulot din ng mas malubhang epekto, lalo na ang pagkaubos ng mga likas yaman ng bansa. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang tingnan kung paanong ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa ay nakaaangkop sa hamon ng likas kayang pag-unlad. Philippines in ASEAN Context. Kung ihahambing ang Pilipinas sa ibang mga bansa, masasabi nating ito ay pinagpala dahil mayaman ang bansa sa mga likas na yaman at magagaling ang mga Pilipino na bahagi ng yamang tao o lakas paggawa. Sa kabila nito, sinasabing napag-iiwanan pa rin tayo ng ibang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Upang tugunan ang lumalalang suliraning pangkapaligiran, nagkaroon ng serye ng pandaigdigang pagpupulong. United Nations Conference on the Human Environment. Noong 1972, ginanap ang United Nations Conference on the Human Environment sa Stockholm, Sweden. Ito ang unang pandaigdigang kumperensya
na tumalakay sa pangkapaligirang suliranin. Sa pulong na ito, pinag-usapan ang mga kalagayang pangkapaligiran bilang pangunahing issue. Ang mga kalahok na bansa ay bumuo ng mga alituntunin para sa maayos na pamamahala ng kalikasan, kabilang ang Stockholm Declaration at Action Plan for the Human Environment. Ang Stockholm Declaration ay nagbigay ng mahalagang gabay para sa environmental protection. Stockholm Declaration and Action Plan. Ang Stockholm Declaration ay naglalaman ng 26 na prinsipyong nagsasaad sa pagsusuri ng mga isyong pangkapaligiran bilang pangunahin sa usaping internasyonal. Itinakda nito ang pangangailangan ng tuloy-tuloy na pag-unlad kasabay ng pagprotekta sa kapaligiran at pagpigil sa polusyon ng hangin, tubig at karagatan. Kasunod nito, ang Action Plan ay naglalaman ng 3 pangunahing kategorya. Global Environmental Assessment Program, mga gawain sa pamamahala ng kapaligiran, at mga internasyonal na hakbang upang suportahan ang mga aktibidad sa pagtatasa at pamamahala na isinasagawa sa pambansa at international na level. Mayroon itong 109 na rekomendasyon at isa sa mga pangunahing resulta ng komperensya ng Stockholm ay ang paglikha ng United Nations Environment Program or UNEP. Kasunod nito, isang komisyon ang binuo upang higit pang pag-aralan ang ugnayan ng kaunlaran at kapaligiran. World Commission on Environment and Development. Ang WCED ay binuo ng United Nations upang bigyan ng kaukulang solusyon ang suliranin sa kalikasan at kaunlaran sa pamamagitan ng konsepto ng sustainable development. Layunin nitong tiyakin na ang pag-unlad ay hindi magreresulta sa pagkasira ng kalikasan at na may matitirang yaman para sa susunod na henerasyon. Ngayon, tingnan naman natin ang naging tugon ng ASEAN sa mga hamong ito. ASEAN Responses and Economic Policies. Pinagtibay ng ASEAN ang kanilang pagtataguyod sa likaskayang pag-unlad sa pamamagitan ng mga patakaran kaugnay sa globalisasyon tulad ng liberalisasyon. Dito, nagiging malaya ang mga bansa na tumanggap ng pamumuhunan at makilahok sa kalakalan sa labas at loob ng rehiyon. Kabilang dito ang pag-alis ng mga limitation sa kalakalang panlabas gaya ng pag-alis ng taripa o buwis na ipinapataw sa mga inaangkat na produkto at ang quota restrictions na naglilimita sa dami o halaga ng inaangkat o iniluluwas na produkto at paglilingkod. At naging malaya ang mga pribadong negosyante sa pangangasiwa ng kanilang operasyon kung mababawasan ang kontrol ng pamahalaan dito. Ipinahayag din ang konsepto ng laissez-faire na nagpapahayag na kayang pangasiwaan ng pamilihan ang kanilang sistema na walang panghihimasok ng pamahalaan sa pamamaraan ng deregulasyon. Kabilang pa rito ang pagsasapribado o privatization ng mga korporasyong dating pagmamay-ari ng pamahalaan kapag malaking kapital ang kinakailangan upang pangasiwaan ito sa halip na ikalugi ng pamahalaan ang pagpapatakbo nito. Matapos nating maunawaan ang mga hakbang ng ASEAN, dumako naman tayo sa pinakamahalagang bahagi ng araling ito, ang 17 Sustainable Development Goals. Ang 17 layon ng likas-kayang pag-unlad ay ang mga sumusunod. No poverty. Layunin nitong matuldukan ang kahirapan sa anumang anyo nito sa hindi bababa sa kalahati ng populasyon. Zero hunger. Layunin nitong mawakasan ang gutom at malnutrisyon, higit lalo sa mga kabataan. Good health and well-being. Maitaguyod ang malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng pagbibigay access sa mga serbisyong pang-medical sa lahat. Quality education. Makapagbigay ng libre, inklusibo, at dekalidad na education sa primarya at sekundaryang antas para sa bawat kabataan. Gender equality. Maisulong ang pagkakapantay-pantay at mapuksa ang diskriminasyon at karahasang pangkasarian. Clean water and sanitation. Makapagbigay access sa malinis, sapat, at abot-kayang tubig na inumin at magarantiya ang wastong sanitasyon sa mga komunidad. Affordable and clean energy. Magkaroon ng sapat, abot-kaya, moderno,
at maaasahang serbisyo ng enerhiya. Decent work and economic growth. Maitaguyod ang pang-ekonomiyang pag-unlad sa sektor ng paggawa at makapagbigay tulong sa pagkakamit ng disenteng trabaho para sa lahat. Industry, innovation and infrastructure. Makalikha ng dekalidad, maaasahan at matibay na infrastruktura at maisulong ang inklusibo at likas kayang industrialisasyon. Reduced inequalities. Mapalakas at maisulong ng progresibo ang panlipunan, pang-ekonomiya at politikal na pakikisangkot ng mga mamamayan ng walang pinipiling edad, kasarian, lahi, relihiyon o estado sa buhay. Sustainable cities and communities. Layunin nitong magkaroon ng mga lungsod at komunidad na ligtas, maayos at handa sa sakuna habang pinangangalagaan ang kapaligiran. Nagsusulong din ito ng maayos na tirahan, tamang urban planning at serbisyong abot kaya para sa lahat. Responsible consumption and production. Magamit ng maayos ang mga likas yaman at maisakatuparan ang maayos na pamamahala ng mga basura na maaaring makaapekto sa kalusugan. Climate action. Maihanda at mapalakas ang mga bansa laban sa mga pangkaraniwang sakuna at makapagbigay kaalaman sa mga komunidad tungkol dito. Life below water. Maihinto at mabawasan ang polusyong pandagat lalo na yaong dulot ng mga gawaing panlupa. Life on land. Layuning masiguro ang konserbasyon at pagpapanumbalik ng sigla sa mga lupain at serbisyong sakop nito, gayon din ang mapangalagaan ang mga buhay ng hayop at halaman, higit ang mga nanganganib ng mawala. Peace, justice, and strong institutions. Mabawasan ang karahasan sa lahat ng anyo at makipag-ugnayan sa pamahalaan at mga komunidad sa pagtataguyod ng kapayapaan at katarungang panlipunan. Partnership for the goals. Palakasin ang mga paraan para maisagawa ang mga layunin at paigtingin ang Global Partnership for Sustainable Development. At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa ASEAN at ang hamon ng likas kayang pag-unlad sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.